ask ko lang po kasi yung hanggang ngayon yung pa rin yung nagiging issue na nagtuturuan yung NGCP, nagtuturuan yung power, yung mga power providers, nagtuturuan. So, what gives? Ano po yung siguro masasabi na mabibigay nating na reaction sa ating mga kababayan? Kasi ang dating po kasi sa nangyayaring issue na to dito sa Panay is nagtuturuan po yung NGCP, DOE, ERC. Ano po yung parang pinaka-general ninyong comment about doon sa issue nagtuturuan po yung tatlong parties po dito sa actually, ang masaya kami sa nangyari today kasi na-focus talaga unang-una. Siguro yung kailangan talagang pangmalawakang view paghanap ng solusyon kasi nga ilang beses na rin nabanggit na kailangan tingnan rin yung ibang mga stakeholders pati na rin yung government agencies in charge of energy para may ambag rin sila sa solusyon. And I think maybe yung nakikita nating parang finger pointing dahilan yan na minsan talaga ang nakafocus na solusyon sa transmission lang. Kami, ang guide, Biblia namin sa transmission ay yung Philippine Grid Code na masusin ngayon nilang diniscuss na may siguro kailangang mga puwang na ayusin at punuin. At kami naman, as long as may guidance kami, so kung paano papatakbuhin ang transmission system, susundan namin yan. No? I think several times na mention na baka merong hindi na angkop na mga provisions na kailangan patibayin o iklaro ang applicability kada grid kasi kada grid iba-iba ang configuration niya, iba-iba ang kanyang unique characteristic. So siguro dapat mas maging agile ang Philippine Grid Code at inaasahan namin na itong mga pagkukulang o kailangang puwang na kailangang punan maagapan kaagad para hindi na at least ma-mitigate on the part of transmission yung ganitong klaseng pangyayari. Ma'am, what is your take po doon sa call ng ilang mga lawmakers kanina na the possibility of stripping the franchise of NGCP? I know the NGCP franchise is 50 years, pero of course, the congressmen have the power to strip your franchise. Anong masasabi niyo po doon? Are you, of course, there's a tinge ng threat na nangyayari na nga ngayon kasi nga because of the issues surrounding dito sa Panay Island. So what is your take on that po? Well, ang franchise naman ng NGCP because it is legislatively granted, talagang nasa poder ng Kongreso yan na tingnan ulit at i-review. No? Ang NGCP siguro, always yan naman ang aming hinihiling na maging patas at tingnan ng datos at yung mga accomplishments ng NGCP sa pangkabuuan. Kung titingnan natin mabuti ang datos ng aming performance since we took over in 2009, makikita natin na 83% ng ibinaba ng transmission-related outages. Ang power outage kasi pwede yung madulot ng either generation, transmission, or distribution. So at least as regards yung transmission cost, power interruptions, naibaba natin yun ng 83%. Saka sa grid line dito sa yung the grid lines dito nagko-connect sa Panay province and Sa yung mga upcoming grid projects po niyo, are we going ilang percent na po yung completion rate po nito? As regards the CNP3 project, totoo na nagka-problema talaga kami sa right of way and permitting. Pero kanina naman sinabi na namin na wala na kaming problema. So nasa construction stage na talaga yan. But of course, ang bahay nga na simple, it will take time minsan hanggang abutin ng taon ng pagko-construct. So although construction stage na kami, syempre may panahong kinakailangan para tapusin ang construction. Pero nasa dulo na kami nitong completion, the last report na hiningi ko, out of more than 500 towers for the CNP3, parang 23 na lang ang ongoing erection or completion. So, nandun na kami sa dulo niyan. And considering na sana walang magkaroon ng force majeure, makukuha namin yung completion yan by this year, March 2024.